Napahiya na naman si Ngagba, mga kababayan, sa madlang people. Oh, at muli na naman niyang natikman ang hagupit ng mga nasusuklam na taong bayan. Akalain niyo, mga kababayan, bagamat maraming tao dyan sa kanilang programa, mga kababayan, sa Bagoong Pilipinas ang dumalo, ay para namang mga namatayan ito. Siyo, tingnan niyo mga pagmumukha, mga kababayan, oh. Ang sisimangot, mga kababayan. Akala ba namin ang sabi na inyong survey mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Bakit tila nasusuka ang mga tao dito kay Ngagba? Oh, eto na ang totoong survey, mga kababayan. Pakikita nyo sa reaksyon ng sambayanan. Panoorin nyo po, ha? Oh. Ayan, mga kababayan, oh. Nagpunta sila sa Negros. At yung gobernador nilang, mga kababayan, oh, not pa. Oh. Mayong Tingnan nyo mga itsura, oh. Wala talagang nakatawa, mga kababayan. Mayong hapon! Oh. Mas mabuti pa itong, ha? Kanilang gobernador, mga kababayan, nag-cheer pa ang mga tao. Oh, pakinggan nyo, ha? Mayong hapon! Oh. Oh, nag-cheer pa ang mga tao, ha? Pero kay BBM, mga kababayan, pakinggan nyo mamaya. Naaman si Presidente. Oh. Sabi niya, andito si Presidente. Much of your time. Because kay Balogyo ko, you are all excited to hear. Wow! Excited! He has to say para ka na to tanan. Excited ba yung mga nakasimangot lang? Anyway, mga kababayan, marami pala ang dumalo dyan dahil nagmimigay ng ayuda eh. Eto na, mga kababayan, ang sinasabi na gagamitin itong budget ng Pilipinas para sa kanilang pangangampanya sa pamamagitan ng ayuda. Nagpalikom ng maraming tao, mga kababayan. I would just like to say, isagitra na to. Isigaw daw ang pangalang BBM. Ano ba? BBM! 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 Siya lang talaga, mga kababayan, ang sumigaw. Tingnan nyo ang itsura ng mga tao, mga kababayan, ha? Uncut po ito, mga kababayan, ha? Panoorin nyo sa RTVM. Ito talaga ang actual footage, ha? Uncut. BM! BBM! BBM! Parang nasa kuweba, mga kababayan, na sisigaw na siya lang mag-isa. Ang nag-respond, mga kababayan, sa kanyang sigaw ay yung echo. Echo ng kanyang boses sa mikropono. Wala man lang sumigaw, oh. Doon nga ta, BBM! Oh, nangkiusap na, mga kababayan. Sabay tayo. Matay mingaw man, oso-boso. Ang sabi niya, mga kababayan, abay, tahimik man. Oh, sabi niya, tahimik daw. BBM! Oh, nakiusap na, ha? Nakiusap na yan, mga kababayan, ha? Wala pa rin tumalima. BBM! BBM! Oh, ang echo na lang niya, mga kababayan. May mga pailan-ilan, dahil nakiusap siya, abay, tahimik man. Pero tingnan nyo, ang ibang tao, mga kababayan, nakaganyan pa. Okay. Okay! Kawawa naman si Bangag, mga kababayan. Yan ang napalamang Ngagba. Tapos sasabihin nyo na mas maraming pro-BBM kaysa sa pro-Duterte. Pansinin nyo ang kaibahan, mga kababayan, kung andyan si Sara Duterte o andyan si PRRD. Hindi magkakamayaw sa kasisigaw ang mga tao, mga kababayan, kapag Duterte ang nandyan. Kahit nga doon sa Cebu, wala si Sara Duterte. Duterte ang sigaw ng tao. Kahit si Shell Jokno, si Narisa Hontivirus ang nandoon, si Pagpag. Yes, okay na ganda. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. Truly loves you. Yan ba ang itsura ng love? Pumunta lang yan dyan dahil inayudahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y natutuwa na... Natutuwa dahil hindi kayo nagsalita. Hindi man lang kayo sumigaw ng BBM. Akala siguro niya, mga kababayan, the same pa rin nung panahon ng kampanya na budol pa ang mga tao sa kanya. No! Sinusuka ka niya, Ngagba. Kayong lahat ay nandito upang mabigyan namin. Kung pwede lang, mga kababayan, magdala ng kamatis, tapunan ng kamatis. Pero hindi pwede yan. Makukulong kayo. Kaya, ang magagawa ng mga tao, mga kababayan, isimangot na lang. Ng kaunting suporta dito sa pamamagitan ng aming ginagawa. Dahil meron sa DSWD, nagbibigay ng AX, nagbibigay ng assistance po. Yan ang dahilan, mga kababayan, kung bakit maraming tao dyan nagbibigay ng ayuda. At alam nyo, ang estilo ng mga animal na ito, after namigay ng ayuda, mga kababayan, sinama yung mga slate ng Bagoong Pilipinas nila, yung 12 bugok, mga kababayan, na tumatakbong senador. Libre! Diyos mio! Nakiride on dyan sa mga inayudahan.
Kaya nakalikom ng maraming tao, mga kababayan. Tapos, di ba dapat bawal yan? Dahil pera yan ng gobyerno ay gagamitin sa pangangampanya, mga kababayan, ng mga bugok na ito. Wala bang rules ng fair election, mga kababayan? Unfair na itong ginagawa ng grupo ni Nabangag. Ginagamit ang pera ng bayan para ikampanya ang kanyang mga bulok na mga kandidato. Kaya po ang ginagawa po namin. Later on yan, kinagabihan, andun sina Pacquiao, lahat sila ungas, mga kababayan. Ay, unang-una, ang pagka-report sa akin ni Secretary Rex Ang tatamlay nila, mga kababayan. Yan, ay sabi sa akin, ay mag-graduate ngayon, ngayong hapon, ngayong araw na ito. Ikaw, hindi ka daw nakagraduate. Buti pa sila. Buti pa ang mga tao, mga kababayan, nakagraduate. Ito, second year college lang daw. Special diploma. Sa 4-piece, ang mag-graduate ay 3,000. Kung baka graduate sa 4-piece, talagang hindi yan masaya dahil tatanggalan nyo na ng benepisyo. Mahigit kumulang 3,000 ang mag-graduate. Ang ibig sabihin... Ikaw, kailan ka mag-graduate? Tapusin mo na yung pag-aaral mo, BBM. Tapos ang kapal ng mukhang mangutya, mga kababayan, sa katunggali nila na sina Atty. Rodante Marcoleta, sina Atty. Vic Rodriguez na parang inutusan lang daw bumili ng suka pag uwi. Nag-file na ng candidacy para senador. Nung napag-graduate, ibig sabihin, yung dating tinuturing at kinakalkula namin, tinuturing nating mahirap at nangangailangan pa ng tulong sa DSWD, ay sila po ay gumanda na ang kanilang sitwasyon. Wow. Na hindi na sila nangangailangan ng tulong sa DSWD. Dahil, baka, right from the start, maganda talaga ang buhay nila. Nilista lang dyan. Ngunit, kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kailangan pa rin na kahit na para mas magandahin pa ang kanilang kabuhayan. Binigyan ng ayuda, mga kababayan, pinagraduate sa 4-piece, tapos bibigyan ng ayuda. Design pa rin. Ay kailangan po makahanap ng magandang trabaho. Kaya po meron din tayong job fair na tinatawag trabaho sa bagong Pilipinas. Bagong Ito po ay Pilipinas. pinagmamatching po natin. Ikaw, Matsing. Pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante. Gusto mo talagang makatulong sa mga tao sa trabaho. Yang mga job order sa munisipyo. Dyan sa gobyerno. Gawin mong regular. Ang tagal na nila, mga kababayan, no? Nagsiserve dyan. Job order pa rin. Yan ang unfair, mga kababayan. Doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. At yan po. Baka may makita ka dyan na pwedeng maging presidente. Payag kami. In-inspection lang po namin. Ipalit namin. Kahit isa lang ang kondisyon. Pumasa lang sa drug test. Payag na kami palitan ng presidente. Andyan din po ang iba't ibang ahensya para yung mga clearance na kailangan para makapag-apply ng mabuti o para makapagkuha ng trabaho ay nandyan po lahat. Hinihingal, mga kababayan, Upang yung tinatawag na lagi po nating naririnig ay pinapatupad po natin yung ganong klaseng konsepto ay one-stop shop. One-stop shop. Bakit sa panahon mo, tinanggal mo ang one-stop shop ni PRRD, Animal? Yung para sa mga OFW, mga kababayan, tinanggal. Pagpunta nyo po rito, yung mga bibigyan ng tulong ng AIX, ng DSWD, ay makakakuha. Makikinig pa ba tayo dito sa... Mia. Basta yun na, mga kababayan, tingnan nyo naman. Tingnan na lang ang reaksyon ng mga tao. Kitang-kita nyo na ang mensahe kung gaano na nasusuka itong taong bayan dito sa ating presidente, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.